Good evening mga Bisaya at saka yung hindi mga Bisaya diyan. So ito matagal na 'to na ano niya, request, comment siya or comment ba 'to? Parang comment yata 'to, hindi 'to PM. Matagal na 'to kaya lang, um, busy tapos marami kasing mga naging ano, issue dun sa ibang post ko kaya natagalan 'to. So ang sabi niya or ang request niya is i-crop mo nga boss, parang i-ano daw sa retaining wall, shear wall o kahit anong concrete wall, especially water tank wall, saan at kailan dapat o bakit nasa loob o labas ang horizontal bar ng vertical bar. So, um, kumbaga parang rebar placement. So, depende yan sa ano. So, ito yung nakita ko na ano, diagram sa ECI. Ito yung diagram. So, depende yan kung anong forces ang nandyan acting sa wall mo at saka ano yung purpose ng wall. So, ito yung iba-ibang klase na forces. So, halimbawa, yung wall mo is, kung ang wall mo is load bearing, kumbaga, ito yung wall mo tapos meron kang, halimbawa, floor joist dyan or slab, no? Ganyan. So, kung ganyan, yan yung ano, dyan papasok yung itong axial force. So, meron siyang axial kasi gravity load, no? So, isa yan. Now, ang next na load type is ang in-plane. Kung ibig sabihin ng in-plane, yung along sa plane ng ano, along sa plane or parallel sa plane ng wall mo. So, kung halimbawa, ang plan view ng wall is ganyan, halimbawa ang wall, ang ibig sabihin ng in-plane is ganyan or pabaliktad. So, yan yung in-plane forces, in-plane shear. So, nangyayari yan kung ang wall mo is ginagamit mo as shear wall, no? Shear wall. So, ito, ang axial force is load bearing, no? Kung load bearing ang wall mo, ang in-plane is kung ginagamit yan as shear wall. Tapos yung out of plane, no? Yung out of plane, kumbaga ito yung plan view ng wall mo, yun yung forces na perpendicular. So pag sabihing out of plane, yun yung perpendicular sa wall mo, either this direction or pag ganyan. So yun yung in plane. So saan yan mangyayari? Mangyayari yan kung ang wall mo is retaining wall, no? Retaining wall or basement wall, no? Basement wall. Pero in combination yan, posible kasing mag-combine lahat, no? Pwede kasi halimbawa basement wall yan, 'pag basement wall yan magsama yan lahat ng klase ng forces, may axial kasi load bearing, may in-plane kasi ginagamit siyang shear wall, tapos out of plane kasi nag-retain siya ng soil sa labas. So, depende yan kung ano ang purpose ng wall mo, yun ang mag-determine kung ano yung placement ng bakal mo. So, isa-isahin natin. Now, ang una is siyempre unahin natin yung axial force. Now, kung ito ang wall mo, no? Kung yan ang wall mo tapos no, so ito yung top ng wall. Kung ang load mo is axial, no, vertical, so anong mangyayari diyan? Parang kulong lang din. Parang kulong lang din na kung 'di ba, kung may kulong ka tapos nandiyan yung bakal mo, vertical kulong. Tapos ano yung magiging placement ng ties mo, 'di ba nasa labas? Kasi i-confine siya, eh, 'no, i-confine yung ano. Ganito din yung mangyayari sa kung doubly reinforced. Pero kung single lang, kung maliit lang yung load, single matting lang nung isang line lang, ay it doesn't matter. Pero kung pure axial lang, kasi iisa-isahin na natin, saka na yung combination ng mga load. So, kung double matting, ang magiging layout niyan is, ah, ang magiging layout niyan is ang bakal, yung vertical kailangan nasa loob, tapos nasa labas ang horizontal. Kasi yung horizontal, yun yung mag-confine ng ano, ng vertical bars mo. The same
theory kung kulong. Kung pure axial, pure axial yung ano natin. Now, ano ang, next na type? Kung retaining wall. So, out of plane ang ano. So, kung dalawa yan, is either restrained sa taas or cantilever. So, kung cantilever yan, yung mga retaining wall, di ba? Kung may retaining wall ka, ganyan. Tapos dito. Tapos nandito yung retain height mo. No? Minsan flat, minsan naka-slope. Tapos mayroon pa yung mga loading, may surcharge pa, may line surcharge, depende. So, yun yung, ito yung retain height mo. So, nandito yung active pressure mo. Nandito, halimbawa, naka ano yan, may, is either may slab dyan, no? Kung basement yan, meron usually may slab yan. Pero kung retaining wall, cantilevered wall, ang resisting mo dito is yung ano lang, yung, di ba, pag mag-design ka nga ng, mag-check ka ng sliding, sa ano is depende pa kung i-consider mo ang passive resistance for sliding. So may option 'yan kung maggamit ka ng mga software, may option 'yan. Or halimbawa, ilan ang depth na gagamitin mo or i-neglect mo for passive resistance. Now, pag ganito ang analysis mo, ang mangyayari diyan is ang beam kasi or ang retaining wall is mag-bend siya pa ganyan, 'di ba? Obvious naman kasi pa ganito yung load. Now, pag ganyan, same concept lang 'yan kung i-rotate mo 'yan, kung i-rotate mo, magiging ano siya, ito yung footing, tapos ito yung retaining wall. Tapos mag-bend siya pa ganyan. So parang cantilever lang. So pag ganyan, anong ibig sabihin? Yung bakal mo nasa taas. Ito yung main bars mo. Diba? Ito yung main bars. So, balik sa footing or sa retaining wall, siyempre pag ganyan, pag ganyan, ang bakal mo is nandito sa ang main bar mo kasi ang main bar mo pag ganyan is ang vertical ang main bars mo, ang straight. So pag ganyan, ang ano mo is ang 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 main bar mo kasi is ang vertical, so ang horizontal nasa loob. I mean, hindi naman siya necessary, pwede naman sa labas, pero magiging maliit yung effective depth mo kasi ito yung depth mo eh, sa pag-design. Kung nasa loob siya, so mas liit yung D mo. Wala namang problema kung gano'n. Kaya lang i-consider mo kung ano. So importante na magdetalye ka ng ano, ng cross section, ipakita mo kung kailangan mag-match yung assumption mo. Kung ang assumption mo is nasa labas yung ano, which is ang proper, no? Nasa labas para malaki yung D, kailangan during construction nasa labas din yung vertical. Now dito sa baba, kasi siyempre pag mag-bin yan, pag ganun, di ba? Di ba dito, may consider ka dito sa overturning, mag-resist yan. Yung load dito, yung surcharge or merong weight ng soil, di ba? So kung mayroon yan, ang mangyayari is ito is bending, mag-bend yan, no? Negative bending pag ganyan yung bend niya. So anong gagawin mo? Yung bakal, ang top bars is nandito sa taas, no? Hindi yan kailangan i-extend dito pero usually ginagawa natin is extend lahat hanggang dito eh. Pero di naman kailangan. Kunin mo lang yung development length niya, yun na yun. Pero usually sa atin ginagawa is extended naman, wala namang problema yan. Pero kung gusto ka makatipid, hindi kailangan. Kunin mo lang yung development length niya, kung saan yung development length niya. So, doon hanggang extend. So, ito yung bakal mo, main bar mo sa taas. Ang top bars mo, nasa taas, tapos nandito na yung horizontal na bar mo, nasa baba. Now, dito naman sa baba, kasi ang bending naman dito is pag ganun, opposite. Kasi ang pressure, pag ganun yung ano eh, so, pag ganyan. So, ang mangyari dyan, ang bakal mo is ang iyong main bar is nasa baba tapos nandito din yung horizontal. So ganyan yung placement ng ano pag retaining wall, no? Cantilever retaining wall. Now, kung out of plane siya pero basement wall, kasi usually naman sa basement wall, ginagamit yung roof or floor as diaphragm to transfer halimbawa. Ito yung floor plan mo. So meron kang slab dito, may slab 'yan or floor joist depende sa kung anong type of construction mo, ganyan.
So, ang mangyayari diyan is kung ganito ang cross section mo sa basement wall kasi footing 'yan, tapos usually may slab 'yan, 'di ba? May slab 'yan dito, tapos dito meron ding slab sa taas. So, ang ibig sabihin na-restrain ang wall mo in both top and top and bottom. So, ang wall is mag-bend pa ganyan. So, ano ang ibig sabihin? Ang vertical bar mo, ang min bar mo diyan is nandito dito sa inside, 'no? Kaya kung single matting lang, mas maganda na dito yung bakal mo. Tapos kasi 'yan ang min bar, ang horizontal mo nasa loob, 'no, ganyan. So, usually 'pag magdetalye ako ng mga ganito, i-specify ko 'to kung ano 'yan, halimbawa 1 1/2 lang 'yan inches from face, nandun yung clear cover. So, kailangan sundin 'yan during construction kasi siyempre naman mag-submit naman yung rebar supplier ng shop drawing. Makikita ko dun na nakalagay diyan. So, kung hindi nila indicate halimbawa or ang ilagay nila is nasa gitna is koreksyonan ko 'yan, dapat ganito. Pero so far wala naman, kung ano makikita nila sa plano, yun naman susundin nila. So kasi kailangan i-indicate mo 'yan, yung mga clear cover para malaman mo kung, or malaman ng ano na ito yung placement niya. Tapos sa design mo, ito din yung D mo, 'di ba? So, ganyan. Now, ang importante lang dito is either kung slab 'to or floor joist, 'no, kailangan ma-transfer 'to. So, 'di ba ang presyo mo is pa ganyan, 'di ba? So, dito walang problema kasi ang slab ang mag-resist dito, 'no? Ang slab tapos mayroon kang footing din sa kabilang side. So, parang ang slab is in compression kaya hindi puwede na yung slab mo diyan ano lang manipis, kailangan makapal din para mag-resist siya ng ano, depende sa load. Usually mga 4 inches, 5 inches puwede na. So, ganyan. So, may reaction ka rin din dito na ang mangyayari diyan is ang floor mo is magiging ano siya, magiging diaphragm for lateral consideration. So, ang lahat ng pressure diyan ipasa sa anong tawag dito? So, magkaroon ka ng shear diagram na pag ganyan, 'no? So, dito ito na yung magiging ang end plane mo. So, ang basement wall na dito na parallel sa direction ng load mo, 'no? Dito na papasok yung end plane na shear, 'no, ganyan. Kasi sa ano 'yan, resulta 'yan ng diaphragm action ng floor mo. Now, kung gagamitin mo din 'yun as shear wall, gano'n din. Now, kung ang basehan lang natin is in plane shear lang, 'no, in plane shear lang, it doesn't matter kung ano yung placement ng bakal mo kasi ang nagre-resist naman ng in plane shear mo ang concrete lang mismo, 'no. So, may capacity ka ng concrete is 0.75 times 2 square root of FC prime BD. This is in PSI. Um PSI yung FC prime mo. So yun yung ano, yun yung, anong tawag dito, shear capacity ng ano mo, so which is wala ng problema kasi concrete yan, 'no? Ang capacity na per foot or per meter, sobrang laki yan kumpara sa shear ng ano, maliban na lang kung talagang long span yung basement wall mo. Pero yun yung ideal na load distribution mo. Pero ang aktuwal na mangyayari diyan, siyempre kung basement 1, 'di ba, 4 sides, ganyan. Ang magiging problema kasi dito 'di ba ang ano natin is mag-bend ang ano vertically, ganyan, 'no, na dito ang slab 'no, ang upper floor, nandito yung basement. 'Di ba mag-bend ang ano, mag-bend ang, wall pa ganyan. Pero at the same time, kung titingnan mo yung ano, plan view, mag-bend din yung slab papunta dito. Posible 'yan kung, um, ang kasi dalawang option kasi 'pag ano, 'pag basement. Either gamitin mo 'tong floor diaphragm as diaphragm action para mag-transfer ng load dito or puwede din hindi, cantilever lang. Kaya depende na 'yan kung ginamit mo 'yan as ano,
ginamit mo yan as, anong tawag dito, as, support yung floor, kailangan may proper transfer yan. So kung floor joist or, slab yan or steel joist, kailangan proper ang connection diyan para ma-transfer yung load. Now, at the same time, kailangan alam din ng contractor kung ano ang assumption mo. Kasi usually, um, 'di ba i-excavate yan ng ano, i-excavate ng contractor yung ground para mag-ano na footing. Now, kailangan malaman ng contractor kung ano assumption mo na halimbawa kasi ako 'pag ganito yung assumption ko na, ah Kasa ginamit ko yung floor as support sa top ng basement wall at ito yung binding na magiging binding niya. Ang sasabihin ko diyan sa note, ilagay ko na sa note na walang mangyayaring backfill hanggang hindi ito na-install yung floor. So, dun na papasok yung scheduling ng ano. Now, usually ganyan naman yung sistema dito na uuna yung floor before ang backfilling. Kasi halimbawa kung ginamit mo yung floor as support pero nag-backfill ka na wala pang support diyan. So magbabago yung direction ang mga ano, yung stress ng ano mo na magiging cantilevers yan na dapat ang bakal nandito. Yung bakal nasa inside kasi in-assume mo na supported siya dito. So magka-problema ka ngayon sa design. So, dapat alam ng contractor. So, kailangan lagyan mo ng note kung ano ang assumption mo. Usually, ang ilalagay ko is, yun nga, backfilling is not allowed until floor is installed floor joist. So, ganyan. Now, di ba, kung i-3D mo kasi yan, no, i-3D mo ganyan, tapos ganyan, di ba? So, like I said, kung supported sa taas, di ba, mag-bend siya pag ganito, no? Pag ganyan. Pero ito sa taas mag-bend din 'to pag ganyan, 'di ba? Mag-bend din 'yan pag ganyan. Ang problema dito ay hindi naman problema, ito is monolithic kasi ito. So, ang nangyayari para kang meron kang ano, kung plan view, ang mangyayari is ito yung slab mo, tapos ito yung, um, retaining wall, yung wall mo mismo. So, 'pag halimbawa monolithic kasi 'yan, so ang mangyayari is palang fully restrain yung ano niya, fully restrain yung, effect niya. So, kung parang beam ang tingnan mo 'di ba ganyan may negative bending ka, positive bending, negative bending. Kaya usually ang ginagawa ko depende nga sa analysis, ang analysis ko naman 'pag mga ganito is, finite element ang gagamitin ko. So, alam ko yung magiging ano, yung behavior ng ano slab or wall. So, ang ano diyan is kailangan nandito yung bakal, 'no, ang vertical mo kasi sa binding na ganito, tapos meron ka ding ganito na bakal. Ito yung magre-resist sa ano mo, magre-resist dito sa ito, yung negative bending siyempre may development line ka diyan. So, negative bending. So, meron kang ganyan. So, yun yung mga main rebars. Now, aside from ganito ang ano, posible kasi na mag-bend din siya 'pag ganyan, 'di ba? May ano ka, ito, yung positive bending rebars ka. Kaya ang placement niyan is ito ang ano mo, ito ang wall, 'di ba? Nandiyan yung slab, nandito yung basement floor. So ang bakal diyan is ang main bakal mo yan is yung vertical, yun yung main bakal. Tapos yung ano, yung depende na kung saan yung mag-govern. Now usually mas short to kaysa width ng slab. So ano, yung critical yung horizontal yung magiging critical kasi long span siya, 'no? So, ang bakal mo ngayon yung horizontal nasa labas kasi iyon yung mag mag-resist ng bending in this direction. Now ang ganyan na direction kasi siyempre shorter lang siya na span. So, posible na mag-govern hindi siya mag-govern versus so kaya nga depende kung
kasi kung finite element ang analysis mo kasi gagamitin sa analysis mo, malalaman mo kung ano yung ano, critical is either in this direction or ganyan. So, dun na magdi-dictate yung ano. Pero usually, kahit walang analysis, ang mangyayari ito talaga ang mag-govern na ano, ito yung mag-govern na, placement ng bakal. Now, diyan yan sa ano, sa loob. Now, like I said, meron yang negative bending dito kasi monolithic yan. So, meron rin kayong ano, meron ka ding main bars dito na nasa labas. Tapos, nandito na yung vertical sa loob. So, yun yung magiging detalye mo kung basement wall. Unlike sa cantilever wall na retaining wall na nasa ano lang talaga kasi mag-bend siya pag ganyan lang, 'di ba? Tapos kung self-weight, siyempre ang self-weight yung weight ng wall. So, like I said, depende yan kung ano yung ano, magiging purpose ng wall mo. Now, ang sabi niya is, retaining wall or shear wall, yun na yun, shear wall. Kung shear wall lang, pure shear wall siya, it doesn't matter kung ano yung placement ng bakal kasi ang concrete naman nagre-resist ng ano, ng shear. Pero kung in combination yan ng lateral, ito na yung mag-govern. Depende na kung cantilever siya or ano, ano tawag dito, cantilever or basement wall. Now, ang isa pang tanong niya is, especially water tank daw. Now, kung isipin mo ang water tank, basement wall, pareha lang, di ba? Square, ganyan lang naman, rectangular lang naman. So, ito yung magiging placement mo. Now, for ano, para maganda yung support dito, usually ang ginagawa naman, hindi naman 'to mangyayari sa basement wall kasi siyempre kailangan mo ng malaking, usable area. Pero 'pag ano kasi, ang magiging cross section kasi or plan view ng mga water tank, may naka-chamfer yan diyan, 'no? Naka-chamfer yan, parang naka-ano ba, nakagano'n, nakagano'n yung ano, cross section, naka-chamfer yan. Tapos ang bakal, nakaganyan yung bakal, tapos mayroon pang bakal yan dito. Kasi ang ano kasi dito, medyo kasi compression kasi ito na zone dito. Kasi 'pag 'pag basement wall, 'pag ganyan yan sa ano, ang pero kung ano naman, kung water tank, baliktad. Kasi ang pressure ng well, kung overhead siya. Pero kung buried na mga cistern tank na nakabaon siya sa lupa, hindi na siya critical kasi siyempre may ano ka diyan, dalawa yung analysis mo diyan. Now, ang analysis mo diyan is siyempre kung puno ng tubig yung tangke, mag-exert siya ng outward na force, 'no? Tapos magre-resist yung soil. Now, kung empty naman yung tank, 'no, kung empty yung tank, ang prevailing force lang is ang earth pressure kasi walang magre-resist ng tubig dito. So, yun ang load combination na anuhin mo, titingnan mo. So, again, kung buried na ano, nakabaon siya, pero kung overhead, so ang forces mo 'pag overhead is outward lang talaga. So, baliktad yung placement ng bakal mo. So, 'pag ano, kasi baliktad siya, nandito na naman yung ano, kaya nga usually ginagawa dito yung ano, nilalagyan ng chamfer diyan. Kasi 'pag baliktad na yung pressure niya, magiging reentrant corner yung ano, baka diyan mag-start yung halimbawa, 'di ba, ganyan yung cross section mo, dito. Now ang forces kasi is outward kasi water tank 'yan, ang pressure ng tubig. So, posible kasi mag-crack dito. So, usually ginagawa nilalagyan ng chamfer para ma-minimize yung effect ng ano, yung sa reentrant corner. So, wala talagang standard na ano yan, depende yan kung ano ang magiging, um, yun bang forces na acting sa wall mo. So, yun yung ano, ang importante lang diyan is, like I said, especially sa basement wall na halimbawa nag-assume ka na ginagamit mo 'to as diaphragm para ma-transfer yung load dito sa, parallel sa adjacent na wall. So, 'pag ganyan ang sa ano mo, assessment or ang assumption mo, dapat kailangan na nandito na 'yan bago ka mag-backfill. Kasi kung before ka mag-backfill o mag-backfill ka before na-install 'yan, magiging cantilever na yung wall mo. Hindi na puwede kasi
baliktad yung placement ng bakal mo. So, yun lang yung mga kailangan bantayan. So, ano pa bang tanong niya? Horizontal bar. Parang, yun naman siguro, no? Yun na din siguro yung ano. Kailan dapat. So, yun lang. Like I said, depende na yan kung ano ang placement ng ano mo, placement ng, or depende kung ano yung force na acting sa wall mo. So, ano lang, wag lang ma-confuse. Halimbawa, retaining wall, yun nga. Kung i-rotate mo, retaining wall, parang cantilever lang yan. Alam naman natin na pag cantilever, di ba? Nandito yung ano mo, nandito yung column mo, halimbawa, yun yung footing. Tapos nandito yung wall mo, which is magiging cantilever beam. Alam naman natin na mag-beam siya pag ganyan, di ba? So, ang bar niya is nandito sa taas. So, yun lang. Parang ano lang naman, hindi naman yan, ano, yun yung parang ano niya, analogy ba na i-rotate mo lang, hindi na siya ano, hindi na siya parang ano, tingnan. Um, Parang ano lang, yung regular na structure na lang siya. Kung may basement, may retaining wall ka, o di baliktarin mo para yung slab din niya, tapos yung wall niya is naging kulong, di ba? So, yun lang. Um, kung alam ko, hinahin ko yung ano niya, pero alam mo naman na, kung, di ba, kung alam mo ikaw to, kung may tanong ka pa, either mag-PM ka or ano, kung may kailangan ka pa i-clarify. I think nasagot ko naman siguro yung ano, mga tanong. So, anyway, sige pa eh.